Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, straight to the point na tayo, ha? Nabalitaan niyo ba yung kagustuhan ni President BBM na magkaroon tayo ng maritime cooperation sa bansang Vietnam? Na ang tanong naman ngayon, ano nga ba ang main goal nitong cooperation na ginugusto ni PBBM sa bansang Vietnam? Di ba ang bansang Vietnam rin di ba mayroon rin silang mga claim na isla doon sa West Philippine Sea? So, paano mangyayari yung ginugusto ni PBBM na maritime agreement together with Vietnam? Well, actually, ganito kasi yan. Anyway, ang isa kasi sa mga bagay na kailangan nyo munang malaman ngayon ay alam nyo naman siguro na hindi lang naman Pilipinas at bansang China ang mga bansa na mayroong kagustuhan na makuha o makontrol ang iba't ibang lugar doon sa South China Sea o doon sa West Philippine Sea. Na alam nyo naman siguro na kahit itong Vietnam isa sa mga lumalaban upang makuha rin yung ilang lugar doon sa South China Sea. Pero ano nga ba ang kaibahan ng Vietnam sa Pilipinas? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually halos ilang linggo pa lang kasi ang nakakaraan ay ibanalita na ang Vietnam pala nagpaplano upang mas paparami ang kanilang mga military posts o maparami ang mga military bases nila doon sa South China Sea. As in, mga permanent military bases ang balak gawin ng Vietnam doon. Pero ang tanong, bakit parang medyo tahimik ng konti ang China patungkol sa plano na ito ng Vietnam? Mayroon ba na kinakatakutan ang China sa Vietnam? Well, in terms of kinakatakutan ay parang totoong mayroon pa rin talagang kinakatakutan ang China sa Vietnam. At alam nyo ba ang isa sa mga ito? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang isa kasi sa mga posibleng ikinatatakot ng China sa Vietnam baka maulit yung nangyayari noong taong 1988. At kung wala ka namang idea sa kung ano nga ba ang nangyayari noon, ay actually nagkasagupa kasi ang puwersa ng China at ng Vietnam noong 1988 doon sa South China Sea dahil syempre sa pag-aagawan ng mga reef na meron doon. Specifically speaking sa kung sino ang magkokontrol nitong Johnson South Reef o sa pangalan nito sa Pilipinas na Mabini Reef. Pero alam nyo ba sa kung sino ang idineklara na nanalo noong 1988 between China at ng Vietnam? Well, still nanalo ang China noon sa kung bakit sa mga panahon natin ngayon ay natayuan na ito ng mga permanent military base ng China. Anyway, sa madaling kwento ay nanalo man ang China noon pero still hindi maaalis sa isipan ng gobyerno ng China na lalaban at lalaban talaga ang bansang Vietnam na maprotektahan nila ang mga claims nila doon sa South China Sea na isang bagay naman na hindi nagawa ng Pilipinas noon noong mga panahon na nagsisimula pa lang ang China na magtayo ng mga military bases doon sa South China Sea / West Philippine Sea. Pero ganun pa man ano pa ba ang magagawa ni President BBM kundi i-address na lang itong mga problema na sinalo niya, which is ang isa na nga sa mga paraan na ito ay magkaroon tayo ng maritime cooperation together with Vietnam. At ang pinakamalaking tanong naman ngayon, ano ba ang mangyayari kung ang Vietnam nga pumayag sa plano ni PBBM na magkaroon tayo ng maritime deal o agreement sa Vietnam? Actually, ganito kasi yan. Hindi naman kasi ibig sabihin na gusto ni PBBM na magkaroon tayo ng deal together with Vietnam. Hindi naman ibig sabihin ito na gusto niyang magkaroon tayo ng kakampi laban sa China in terms of labanan. Ang gusto kasi natin magkaroon tayo ng mga bansa na magpupush ng diplomacy laban sa mga illegal na ginagawa ng China tulad na nga ng bullying na ginawa nila. Bullying tulad nito. Pero ang tanong nga posible ba talaga itong plano o kagustuhan ni PBBM na ito? Posible kayang pumayag ang gobyerno ng Vietnam dyan? Di ba halos ilang buwan pa lang ang nakakaraan? Di ba ikinriticize ng Vietnam ang mga patungkol doon sa mga activities ng Pilipinas doon sa South China Sea? Well, good question yan, pero in terms of cooperation, dahil nga doon sa ginagawang puwersahang panggigipit ng China doon sa South China Sea, ay actually talagang posible yung plano na yan ni PBBM
p.m. Na ang kagandahan pa dito ay actually ang Vietnam kasi hindi sila tulad ng China na nagpapadala ng mga barko para harangin ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit claimants rin ang Vietnam sa mga reef na nandoon. Pero sumakto naman itong interagency exercises na ginawa kahapon na daw matagal na itong napagplanuhan para ipakita rin sa China na handa ang Pilipinas sa iba't ibang bagay na pwedeng maganap sa karagatan natin. Na take note ha? Mayroon ring water cannon ang Pilipinas pero mukhang ang ilan sa mga ito manual operated nga lang na hindi naman tulad sa China na automatic o remote control operated. Anyway, ganun pa man hindi talaga natin maitatanggi na super dami ngayong trabaho ng Navy ng Pilipinas at ng Coast Guard natin na maliban sa pagbabantay sa West Philippine Sea ay todo bantay rin sila sa Manila Bay para naman sa mga Chinese construction workers na nandoon. At para nga dito sa effort na ginagawa ng ating Coast Guard at ng ating Navy ay totoong sobrang saludo po kami sa inyo para sa pagpoprotekta sa bansa natin. Anyway, alam naman natin na ang ilan sa kanila asar na talaga sa ginagawa ng China pero hindi naman nila magawang lumaban dahil sila naman ang mananagot sa mga nakakataas nila kung gagawin man nila ito. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano ba ang nasa inyong mga isipan ngayon upang masolusyonan itong bullying na ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea? Mayroon ba kayong magandang ideas na naiisip? Well, syempre gusto kong malaman yan so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ng ito ay mag-subscribe ka naman. At ito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!